Tawagin niyo na lang ako sa pangalan Jay, 21 years old, at ikukwento ko ang karanasan ko with Tita Susan. Si Tita Susan ay kapitbahay namin, 43 years old, pero batang-batang tignan. Makinis kasi at maputi, at Diyosa ang kagandahan, bilang sa edad niyang 28 anyos. Nagsimula ang kwento ko nung pumunta ako sa kanilang bahay dahil nangutusan ako ng aking nanay na ibalik ang hiniram namin na plato. Tao po, Tita Susan, andyan po ba kayo? Ang katok ko sa kanilang pintuan nang may narinig akong naglalakad at pagbukas ng pinto, nagulat ako. Si Tita Susan ay naka-nighties. Kitang-kita ang kanyang kaluluwa. Ikinagulat ko to at napatitig ako. Oh, iho, nadalaw ka? Ang tanong ni Tita habang nakikita niyang nakatitig ako sa kanya. Tita, ito po nga pala yung platong hiniram ni nanay. Ang pautal-utal kong sagot sa kanya. Napangiti naman ito. Sige iho, pakipasok mo na lang kasi wala akong kasama. Wala ang tito mo. Ang sabi ni Tita Susan na hindi ko alam kung nagpapahiwatig na mag-isa lang siya at pwede ko siyang matikman. Kaya pumasok ako at pagpasok ko, inilak niya ang pinto. Inilagay ko sa lamesa ang mga plato at isinalansan ko yun. Okay na po tita, ang sabi ko sa kanya at pinaupo niya ako sa sopa sa tabi niya. Iho, nagagandahan ka ba sa Tita Susan mo? Biglang tanong niya sa akin. Opo naman tita, ang ganda niyo po, para pong wala kayong asawa. Sagot ko at napangiti naman ito. Halata nga mukhang nagiinit ka. May ebidensya Maharot na sagot ni tita na natatawa. Ikinagulat ko yon, kaya inayos ko ang aking sarili. So yun na nga, ikinagulat kong sinabi ni tita. Pero huwag ka nang mahiya. Ano ka ba? Nakita ko na yan dati pa nung bata ka. Ang sabi ni tita. At sa pagkasabi niya ng ganoon, iba na ang sumunod na naganap. Gulat man ako, ay nagustuhan ko ang kanyang ginawa. Ngayon, nagpapakasawa si tita sa aking alindog. Pinasasaya niya ako at nagugustuhan ko naman ang kanyang ginagawa. Sobrang na-enjoy ko yon. Kung kaya't narating ko kaagad ang rurok ng kasiyahan. Matapos ang kanyang ginawang pagpapasaya sa akin, ay pinauwi niya ako at baka daw dumating na ang kanyang asawa. Balik ka bukas iho ha. Pahabol pa niyang sabi sa akin at hinalikan pa ako sa labi. Ismak lang sa una at napunta sa mainit na paghahalikan namin. Dito na nagumpisang naglakbay ang aking palad sa kanyang makinis na katawan. Palalim na ng palalim ang aming mainit na paghahalikan nang itinulak ako ni tita. Tama na yan, at baka kung saan pa tayo makarating, mahuli pa tayo ng aking asawa. Kaya naman wala akong nagawa kundi ang lumabas ng bahay niya at umalik ulit sa labi niya. I love you tita, ang nasabi ko, at nakita kong namula ang pisngi ni tita at napangiti ito. Sige na iho, I love you too, ang maharot na sagot niya. Ako naman ay umuwi na. Nakatulog kaagad at hindi na kumain. Kinabukasan ay tumunog ang cellphone ko at pagtingin ko, ang chat ni Tita Susan. Good morning, iho.
Kaya naman napangiti ako at nag-reply, "Good morning din po, tita." Ang sagot ko, at hindi na siya nakareply agad dahil siguro sa kilig. Kaya nag-chat ulit ako, "Kumain ka na ba, tita? Huwag kang mag-skip. I love you." Ang chat ko at nagsin agad siya, "Opo, iho. Kakain ako. I love you too." Maharot niyang sagot. Tinanong ko siya kung anong suot niya at nag-send siya ng picture na naka-red ng nightgown at kitang-kita na naman ang kanyang kaluluwa. "Ang ganda niyo naman tignan sa suot niyong yan. Sana maangkin din kita." Reply ko nang isend niya ang photo niya. "Mahilig ka talaga, iho. Pero mamaya, punta ka." "Wala mamaya ang asawa ko." Ang sagot niya, kaya naging excited ako at nakadama ko ng pag-iinit sa aking katawan. Excited na akong pumunta dyan. "Ako ang magiging asawa mo mamaya." Ang sagot ko, "O sige, iho. Sayong-sayo lang ako buong araw." Sagot ni tita na lalong nagpaigting ng pagnanasa ko sa kanya. After kong kumain ng umagahan, ay nakatanggap ako ulit ng chat mula kay Tita Susan. "Nagustuhan mo ba, iho?" At biglang may kasunod na picture na halos kitang-kita na talaga ang lahat ng kanyang itinatago sa katawan. "Tita, grabe ka naman. Pinag-iinit mo ko ng todo niyan." Reply ko sa kanya at may kasunod pa siyang isinend. Halos hindi ako makapaniwala sa mga isinesend niyang picture sa akin. "Siguro naman, excited ka ng matikman to, iho." Kinilig ako sa sinabi ni tita at ako naman ay nag-reply din, "Sobrang excited na ako, tita. Basta, magsasawa tayo mamaya." Ang sagot ko sa kanya at nag-reply siya, "Sayong-sayo lang ako." Kaya natuwa ako. Kaya excited akong nagtanghalian para makapunta sa kanila at maangkin siya. 12:30 ng tanghali at tapos na akong kumain. Pumunta ako agad kina Tita Susan para siya ay maangkin na. Pagpunta ko sa labas ng bahay nila ay hindi na nakalak ang pinto. Kaya pumasok na ako at nilak ko ang pinto para sure na walang sagabal. At pagpasok ko sa kusina ay naghuhugas siya ng plato. Kaya bigla ko siyang niyakap mula sa likuran. "Ay, ano ba?" Gulat niyang sabi. Hindi niya na natuloy ang kanyang sasabihin nang makita niya ako at huminto sa paghuhugas ng plato. Humarap sa akin at naghalikan kaming dalawa na parang ako ang kanyang asawa. "Tara, iho, doon tayo sa kwarto namin." Hinila ako ni Tita Susan papunta sa kwarto nilang mag-asawa at agad ko siyang hinalikan. Pagpasok sa kwarto, puro tunog ng aming halikan ang maririnig sa loob ng kanilang silid habang hinihiga ko siya sa kama at tinatanggal isa-isa ang aming mga damit. Hindi ko na napigilan ang aking sarili kung kaya't pinag-init ko si Tita Susan. Kitang-kita ko sa kilos niya na nagugustuhan niya ang aking ginagawa. Ramdam na ramdam ko ang pagkakiliti niya. Nasa harapan ko ngayon ang babaeng nagpapadama sa akin ng matinding init sa aking katawan. Kaya hindi ko na to napigilan at inangkin ko na siya. Hindi siya makapaniwala na ganoon ako ka-gifted at mukhang nasaktan pa to nang tuluyang mag-isa ang aming katawan.
Kaya pala, matagal nang walang nangyayari sa kanila ng kanyang asawa. Kung kaya't uhaw na uhaw ito sa kamunduhan. Nasa mainit kaming sandali nang makarinig kami ng pagbukas ng pintuan. Napatigil kami sa aming ginagawa at pumangon siya at sumilip sa pintuan. Nakita niya ang asawa niya na papunta sa kwarto. Sumunod ako sa likod niya habang kinakausap niya ang asawa at bigla ko siyang niyakap. Nagulat si tita sa aking ginawang pagyakap sa kanya. Okay ka lang ba, honey? Parang hinihingal ka. Tinig kong sabi ng kanyang asawa habang ako naman ipinagpapatuloy ang mainit na sandali namin. At hindi nagtagal ay narating namin ang rurok ng kasiyahan. Nalimutan namin na ang kanyang asawa ay nasa kusina lamang habang kami ay nagpapakasasa o nagpapakalunod sa kasiyahan. Kaya agad kaming nag-ayos ni tita at sa likod niya na ako pinadaan para hindi mahalata ng kanyang asawa.